pagkatapos nga natin masilayan muli ang ganda ng Bohol at i-celebrate ang first death anniversary ng aking partner na si Syra, ay iiwan muna natin pansamantala ang isla ng Bohol. Kaya yun, dali-dali nga muna tayong pumunta sa pantalan ng Hagna para kumuha ng ticket mga chong. Yun, kumpletuhin tong side trip natin pa Mindanao. So yun, kumuha muna tayo ng ticket via Cagayan de Oro, Hagna to Cagayan. And then yun, samahan nyo ako sa side trip natin na to. So yun, good day mga chong, and welcome again to my another vlog. So andito na nga pala tayo sa Port of Hagna mga chong, and it's 7:48 PM. So yun, tamang hintay na lang tayo dito kung kailan tayo makakasakay. Nakakuha na rin tayo ng ticket. Yun, hintay na lang muna tayo. And syempre picture muna bago pumasok ng barge. Ayan mga chong, punta na tayo ng Cagayan de Oro. Yan na daw pumasok. Bulsa muna. Sana makita. Dito ba yung Pakagayan, boss? Pakagayan? Sabi kasi nung ni Kuya, pwede na daw eh. Yan na lang po. Baka sa kaliwa. Dito na lang. Yan boss, okay na yan? Aray. And pagkatapos nga natin makasakay ng barge mga chong, wala na tayo bang ginawa kundi matulog. And pagising nga natin, ito yung unang bumungat sa atin mga chong. Sobrang payapa ng dagat, walang talon-alon. At may maabutan pa nga natin tong sunrise na to mga chong. Sobrang ganda. So yan, may kita nyo mga chong, onti lang yung mga kasabay natin na papuntang Mindanao ngayon, ano. Hindi pa kasi peak season kaya onti lang yung pasahero. And yun, dalawa nga lang rin kami na motor dito. So yun, shoutout kay sir na naka-ADB. And after nga ng 6 hours na biyahe by sea, ayan, nakadunggo na nga tayo ng Cagayan de Oro mga chong. So yan, waitings na lang tayo makababa. Siyempre, bago tayo lumabas dito, picture muna. So yan mga chong, on the way na nga tayo papunta ng Iligan City. So medyo nagmamadali na tayo, no, dahil medyo gutom na ako. Hintayo ko na huminto para kumain pa. Huwag tayo sa bahay kakain. So yun rin talaga yung isa sa mga na-miss natin dito mga chong, is yung pagkain. Lalo na yung luto ng airmats ko. So matagal-tagal din tayo hindi nakauwi dito. Last na uwi ko is 2021 pa. Kaya talagang yun, dami nating na-miss sa lugar na to. So dito rin pala ako pinanganak mga chong, sa Iligan City. Doon lang tayo lumaki sa Bulacan. So yun, share lang. After 45 minutes na biyahe mga chong, narating na nga natin agad itong Iligan City. And yun, pagdating sa bahay, kain ng ating paboritong halang-halang. And hindi ko na nga rin sinayang yung araw, no. Pagkatapos natin kumain sa bahay, dumiretso na nga tayo agad sa Timuga.
So isa nga to sa mga must try dito sa Iligan mga chong. So kapag napunta kayo ng Iligan, try nyo itong Timuga and yung mga waterfalls dito sa Iligan. So yun, para ako naging bata dito mga chong. Pero yun, na-enjoy ko talaga tong araw na to. And yun, ni-spend ko lang yung buong araw ko sa paliligo dito sa Timuga. And then yun. Yun. Few days after nga natin dumating dito sa Mindanao mga chong, ito na yung pinakahintay nating ride. So ngayon, pupunta tayo sa Islamic City of Marawi. So simula dito sa Iligan mga chong, papuntang Marawi siguro mga 1 hour natin itong babakbakin or less. Depende sa road conditions. So wala pa talaga akong idea kung ano yung road conditions doon. So first time kung makakapunta sa Marawi ngayon mga chong, kaya sobrang excited tayo ngayon na makakapunta na tayo doon. So talagang medyo na-excite ako masyado kagabi, kaya medyo nahirapan ako matulog. Kaya yun, medyo puyat-puyat tayo, pero yun, laban mga chong. Ito na yung mga trim ride natin. Kaya yun, palag-palag to. And isa rin sa mga itatry ko once na nandun na tayo sa Marawi mga chong is yung yung pagkain nila doon. So food trip tayo doon pagkatapos nating umikot sa ground zero. And then yun lang yung natin ngayon, mission natin ngayon. Ayan, samahan niyo ako mga chong. And yun, makmakin natin to. So galing ng Iligan mga chong, ayun, kakaliwa tayo dito sa intersection na to. So naalala ko nung last na uwi ko dito sa Iligan, sobrang dami ng checkpoints dito dahil ata sa Marawi Siege and COVID din. Kaya grabe yung mga barricades at checkpoints dito mga chong. Bago ba't gumagano yung camera? So simula nga dito sa Iligan City is 29 kilometers na lang yung babakbakin natin papunta ng Marawi. So malapit-lapit lang. Kung i-compare natin simula dun sa amin sa Bulacan, parang dun lang sa QC, ganun lang. Kaya talagang medyo malapit-lapit ang Marawi City sa Iligan. So isa rin sa mga napansin ko mga chong is maraming uphill na daan dito punta sa Marawi. Kaya naman ng white text natin yan, mali lang to. So yun, bakbak. So share ko lang sa inyo mga chong, no. So based to dun sa mga sinabi sa akin ng family ko, ng Chuid, mga pinsan, mga tropa na taga dito sa Iligan. So nung Marawi Siege nga daw is kahit daw malayo yung Marawi, medyo malayo yung Marawi sa Iligan, rinig na rinig daw talaga yung putukan. Lalong lalo na pag gabi, maririnig mo daw talaga yung mga putok ng baril, mga bomba na sumasabog, and yung mga chopper daw and mga jet na dumadaan dito sa Iligan, rinig na rinig daw talaga. Kaya medyo yung mga panahon daw na yun, medyo nakakatakot lumabas. And tantad rin daw ng mga checkpoints dito sa part na to ng ng Marawi and Iligan. So kalat-kalat daw talaga yung checkpoints. And marami rin palang straight na daan dito mga chong. Kaya kung gusto nyo mag top speed, yun, isa tong magandang lugar para mag top speed kayo. Pero hindi tayo makapag top speed ngayon mga chong dahil may back ride tayo. Next time na lang. And also, yun, kakabukas ko lang ng camera natin mga chong. And ang dami rin Christmas dito, kaya may enjoy nyo rin yung ride papunta ng Marawi. Ayos ah. Tungas is real. Buelo tayo.
Baka bro! After an hour nga ng biyahe mga chong, kaya nandito na tayo sa loob ng Ground Zero. Yan, Lake Lanao yan sa unahan. Marami bags bro! Plaza na sila doon sa unahan. So yan, makikita nyo yung Lake Lanao dyan mga chong. And nandito tayo sa tapat ng Marawi Convention Center. So yun, ikot pa tayo. So kung makikita nyo mga chong, marami pa rin mga bagong tayong mga gusali dito and mga parks. Yun, medyo okay na rin yung vibes dito sa Marawi sa loob ng Ground Zero dahil kahit pa paano nakabuo sila ng mga panibagong infrastructure. Dami pa rin, maraming bagong tayo dito, mahalata mong bagong tayo pa rin mga chong. Pero yung iba, yung mga ibang kabahayan talagang tuluyan ang inabandona ng mga lokal dito. Ngayon, kagaya nito, wala na talaga tayo. Pero yung ibang mga bahay na kala mo abandon, meron mga nakatira mga chong. So yan, makikita nyo dito, meron na rin silang Rizal Park. So all goods na rin dito sa Ground Zero. And yung kalsada halatang inayos. Ko lang kung may mga street lights kaya dito pag gabi. So ano kaya yung itsura dito pag gabi? Bali, ni-spend na nga lang natin yung oras natin dito sa pag-take ng pictures mga chong sa mga places dito. Sayang yung mga bahay, sayang yung mga gusali dito mga chong. So yan mga chong, nandito na nga tayo sa gilid or sa harap ng Marawi Grand Mosque. So bali isa to sa mga pinakamalaking mosque dito sa Pilipinas. So, grabe, ang ganda mga chong. Sobrang laki niya. So yun, picture muna tayo dito mga chong, and then yan, proceed tayo ulit. Grabe. So sobrang tahimik dito mga chong. Naririnig ko yung echo ng bullet pipe natin. Sobrang tahimik. Hey! So yan mga chong, palabas na rin tayo ng Ground Zero. So food trip naman tayo, hanap tayo ng mga kainan.
tayo ng ground zero. Kaya tayo ulit makakabalik dito. Ayan, paalam ulit. Ground zero. So yan mga chong, dito na nga tayo sa place na pagkakainan natin. And malapit lang tayo sa MSU campus. So isa daw tong karinderya na to sa parang masasarap yung pagkain. So yun, gusto na tayo kamay. And then tikman natin ang masasarap na pagkain dito. Wala yung sa kahilig. Isa ba dahil hindi mong buwan pala yung manod? Ganon? This ride is an eye-opener for me. Sobrang dami kong natutunan sa ride natin na to mga chong. Also, makita din natin yung kultura ng mga kapatid nating Maranao dito sa Marawi. At dahil rin sa ride na to, pansamantala kong nakalimutan yung lungkot at problema na dala ko. Dahil sa ganda ng lugar na to. I'll be back Marawi. Yan lang yung masasabi ko. So, few days after ng Marawi ride natin mga chong, yun, bumigay na yung battery natin. So 2 years and a half na rin natin nagamit to. Kaya okay na din. So yan, nakabili na tayo ng panibagong battery. So 5L yung sukat nitong battery ng YTX natin. So yun, kabit muna natin. And yan, all goods na mga chong. Nakabitan na natin yung panibago nating battery. So yun, testing na natin. So, ang kulit nga lang rin ng timing ng pagkakasira nitong battery natin mga chong. So, for the whole day, ginamit ko siya. Nag-ikot-ikot ako dito sa Iligan. And then, nung gabi, nung nandun tayo sa night market, dun talaga siya bumigay. So, umuwi tayo ng walang ilaw. Wala lahat. Kaya yun, medyo nahirapan tayo umuwi kagabi. So, medyo mababa yung minor. Nakalimutan ko itaas. So, naglinis na rin kasi tayo ng carb mga chong kagabi. Kaya, yun. Taas natin minoronte. Yan, all goods na. So, pa-idle lang natin saglit. Pakargahin natin yung baterya. And then, change oil na tayo. So, yan mga chong. Na-drain ko na nga yung YT natin. And yan lang yung lumabas sa kanya. So, sobrang onti na lang. And kung napanood nyo yung preparation video natin mga chong, ang ginamit natin lang is dito is yung Shell Advance Long Ride. So yung claim nila na 6,000 km daw yung kayang i-hold ng langis na to is yun, medyo false siya dahil wala nang half a liter lumabas sa kanya. And yung viscosity, yung lapot niya okay pa rin naman sana, kaso yun, masyado lang nag-evaporate yung langis natin dahil sa haba ng biyahe. So nasa 2.5 pa lang yung binabiyahe natin for the whole ride. And kung nalate tayo ng pag-change oil, sigurado na tuyuan tayo ng langis. And yun, sabog makina talaga. Kaya yun, balik muna ako sa AX7 mga chong dahil masubok ko na to. So itong AX7 hindi kasi siya ganun magbawas masyado. Kaya yun, balik tayo dito. And yun mga chong, in-spend ko na nga lang yung time ko dito sa Iligan nang hindi nagbablog dahil yun, medyo na busy tayo sa paglibot at paggala, and also sa pag-spend ng time, ng quality time kasama yung family ko. And after a month natin dito sa Iligan, yun, umuwi na rin tayo agad. Babalik tayo ng Bohol kasi doon tayo manggagaling ulit bago tayo umuwi ng Bulacan. So yan, punta na tayo ng Cagayan de Oro Port. And just like that mga chong, dito na tayo sa Cagayan de Oro Port. And waiting lang tayo ng barge na sasakyan natin. Medyo sa break muna. So hindi ko na nga rin nakunan ng video yung pagsakay natin ng barge mga chong. So yan, light ferries yung sasakyan natin. And also sobrang dami nating kasabay na tuktok bound to Bohol din. So andun sa gilid yung YTX natin, yan yung may flag. And yan, makikita nyo sobrang banayad ng dagat, sobrang payapa, walang kaalon-alon. Basta April talaga, payapa yung dagat mga chong. And sobrang sarap rin pakinggan ang lagaslas ng tubig. Tapos sabayan mo pa ng pagpikit, sabay hingang malalim. Shish, solid mga chong. Ang unforgettable tong trip na to para sa akin.
So, after few days ng pag-stay natin dito sa Bohol, yun, uwi na nga tayo mga chong. So, June 12, 2024, yan yung date ng paglarga natin sa Bohol. And, yan, nandito na tayo ngayon sa Port of Ubay. Hintay na lang tayo na paalis natin. So, yan mga chong, padunggo na tayo ng Port of Bato. And, yan yung pala ang itsura ng inuulan na lugar sa malayo. Grabe, ang lupit. And yan, makikita nyo, padunggo na tayo ng Port of Bato. And hindi na nga rin tayo masyadong nakapag-vlog mga chong dahil nagsimula ng malobat yung mga phones natin. Kaya yun, dito sa picture na to is huminto muna ako mga chong and sinubukan ko ayusin yung charger natin. Nirekta ko siya sa battery kaso wala talaga, sira na talaga. And yun, continue tayo ng pakpak hanggang naputa na tayo ng gabi. Yan, nakikita nyo, sobrang dilim na. Solo natin yung kalsada. Grabe yung vibe nito para sa akin. Dahil yung favorite ko talaga yung ganito. Tipong tayo lang talaga yung nasa kalsada mga chong. Yan mga chong, dito na nga tayo sa Tacloban. Nakatas lang rin natin kumain, nag-yosi break lang tayo. So yan, bakbakin na ulit natin to. So galing dito sa Tacloban, bakbakin na natin to. Straight na tayo. So mag-yosi break lang tayo pag medyo inaantok na ako. Pero itas mag-yosi break, bakbak rin tayo agad. So gusto ko rin pakita sa inyo yung ganda nitong San Juanico Bridge pag gabi. So nasaktuhan natin na may pailaw yung tulay ngayon. So nung last na daan kasi natin dito is yun, hindi siya ganito. Nakapatay yung mga ilaw niya. Kaya ngayon nadadaan tayo dito is sobrang ganda ng vibe. Ay, sobrang solid talaga ng ride natin na to mga chong. Sobrang solid, sobrang memorable itong ride na to para sa akin. And alam ko rin na masaya si Syra na ginagawa ko tong ride na to para sa kanya. Basta sobrang grabe yung vibe mga chong. Hindi ko ma-explain sa inyo na maayos kung ano yung nararamdaman ko during this ride. And sa entire ride nga mga chong, sa totoo lang siya lang talaga yung iniisip ko na sana kasama ko siya habang ginagawa ko tong ride na to. Talagang siya yung naging motivation ko mga chong para gawin tong ride na to. Kaya yun, grabe. So talagang malungkot ang ride natin na to. And kailangan ko na rin talagang tanggapin yung realidad na ito na yung magiging buhay ko. Kahit ano pang gawin ko, gustuin ko man balik yung panahon na kasama ko yung partner ko, wala na rin talaga. Ay, alam mo yun, basta talaga pag pauwi talagang malungkot. Malungkot yung vibes natin. Back to reality na ulit tayo once makauwi tayo dun sa Bulacan. Pero at the same time, syempre masaya pa rin ako dahil makakasama ko na yung anak ko. Pero yun lang, nakakalungkot din na natapos na yung ride natin ito. Pero yun, di pa naman dito magtatapos yung ride natin. So next year ulit ride tayo ulit para kay Syra. So yun, share ko lang sa inyo mga chong, no, na every time nadadaan ako dito sa San Juanico Bridge, talagang natatanggal yung pagod ko. May parang nabubuhayan ako. Grabe, napaka-magical nitong bridge na to kasi nakakatanggal talaga siya ng pagod. Same din doon nung sa Mayon, nung papunta naman tayo ng Bohol. I mean, sa sobrang init noon, talagang tinabla na ako, medyo inaantok-antok na ako, pero no, pagliko natin sa Kamalig Bypass Road, talagang tanggal talaga yan to, no? Talagang nabuhayan ulit ako. Ay, yun. Sana na-enjoy nyo tong ride natin na to mga chong, kahit medyo hindi natin na-cover, na-videohan lahat ng mga ginawa natin. Cellphone lang kasi ang ating gamit, talagang limitado. Pero yun, soon
mag-invest na rin tayo sa mga vlogging equipment natin. Pero sa ngayon, talagang importante talaga para sa akin yung forma ng motor natin. So yun mga chong, samahan nyo, enjoy lang natin tong ride na to. So, minto nga muna tayo dito sa isa sa mga tindahan dito sa Barangay Boray. And, yun. Ang laki ng pasalamat ko kay ate dahil hinayaan niya tayo mag-charge ng cellphone natin ng libre. So, bumili lang ako ng Yossi tsaka energy drink sa kanya. And, yun, hinayaan niya tayong mag-charge. So, yung tindahan ni ate is beside lang ng M. Luwilier. Kaya, yun, kung gusto nyong tumambay mag-Yossi, bumili ng pagkain yun. Kaya ate kayo bumili. Hindi lang kita mga chong, pero yan, nagpasan tayo ng arko ng Gandara. So hindi na nga rin ako nakapag-vlog mga chong. So nandito na tayo sa Port of Hubasan, sa Dapdap Port mga chong. So hindi ako nakapag-vlog na kasi yun nga, naputulan tayo ng throttle cable. So grabe, hirap na hirap ako. So ginawa ko na lang siyang sing-sing para kahit paano mahila-hila natin siya. So yan na lang yung discarding ginawa ko. Buti na lang may zip ties tayo. So yan, ganyan yung ginawa ko. So mga ilang kilometers bago tayo makarating dito sa mga parang San Isidro pa lang ata yun, naputulan na tayo ng throttle cable. And sadly wala tayong nakikitang bukas na shop dahil nga alas 2 na ng madaling araw. Kaya yun, pagdating na lang natin dun sa Matnog, hanap tayo ng shop na mabibilan natin ng throttle cable. So yun, napasarap nga yung tulog natin dito sa barge mga chong. Eh pagising natin, ito nga yung tumambad. So sobrang ganda ng view, sarap ng hangin. So in a few minutes mga chong, dudunggo na tayo ng Port of Matnog. Eh nakababa nga tayo ng barge around 8 AM. Kaya yun, saktong sakto lang. So swerte rin mga chong dahil paglabas natin ng Pantalan ng Matnog, eh meron agad mga shop dun. Kaya luckily nakabili rin tayo agad ng panibagong throttle cable, kundi yari talaga. And habang nag-aayos tayo doon, eh kumain na rin tayo ng ating almusal. So tumikim tayo ng pansit bato dito sa Port of Matnog. So super solid niya mga chong. And for the entire ride mga chong, hindi na talaga ako nakapag-vlog ulit dahil nga yun, kapagod, nahirapan na rin ako dahil yung mga cellphone ko nag-iisa-isa ng malobat. Kaya yun, pasensya na yung footage natin mga chong. Yun, dito ko natatapusin tong vlog natin mga chong. So maraming salamat sa pagsubaybay ng vlogs natin simula part 1, part 2 and hanggang sa matapos tong vlogs natin, itong adventure natin na to. So yun, maraming salamat. And kung nagustuhan itong video na to, please leave a like, comment, and subscribe. And don't forget to click the notification bell mga chong. So yun, hanggang sa susunod ulit na ride natin.